Mga kaibigan at mga magulang, baging sa mga kabataan na sumusubaybay at nakikinig kayo sa amin ngayon, ano ang leksyon o aral na dapat nating matutuhan sa nangyari sa bayang Israel? Makinig tayo, sumunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos para tayo ay huwag mapahamak, sa halip tayo ay mapabuti. Sa panahong Kristiyano, meron din po bang pagpipilian ng tao? Alin-alin ang pagpipilian at alin ang dapat piliin ayon sa Biblia? Basahin po natin, tanong natin, ang sagot kinukuha po natin lagi sa Biblia. Mateo sa 7, sa mga talatang 13 hanggang 14. Sa makipot na pintuan kayo pumasok, maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan, at marami ang dumaraan doon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kaya kakaunti ang nakasusumpong niyon. Ano po ang pagpipilian ng tao sa panahong Kristiyano o sa ating panahon? Ang makipot at ang maluwang na pintuan. Ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang makipot na pintuan, ayon po sa Biblia, patungo sa buhay. Samantalang yung maluwang na pintuan ay patungo sa kapahamakan. Sinabi po ba ng ating Panginoong Jesucristo kung alin ang dapat piliin ng tao? Opo. Ang sabi niya maliwanag, sa makipot na pintuan kayo pumasok. Ayon po sa kanya, alin ang pinili ng maraming tao? Nakalulungkot po Ang pinili ng karamihan, ang maluwang na pintuang patungo sa kapahamakan. Kaya wag naman po sanang maghihinanakit o magdaramdam sa amin ang kinauukulan. Hindi po batayan o saligan sa pagtatabo ng kaligtasan ang dami sa bilang ng miyembro ng isang relihiyon. Manapa, iyon po ang isa sa ikakikilala natin sa mga mapapahamak. Itinuro rin po ba ng ating Panginoon Jesucristo kung sino ang pinto ang makipot na patungo sa pagtatamo ng kaligtasan o ng buhay? Sino po ba ang pinto ang maghahatid sa tao sa kaligtasan? Ayon sa Biblia. Ang mabasahin natin isang salin po ng Biblia, Revised English Bible, John 10:9. Ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Ganito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. I am the door. Ako ang pintuan. Anyone who comes into the fold through me will be safe. Ang sinumang tao na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maliwanag po, ang ating Panginoon Jesucristo ang pintuan na dapat pasukan o daanan ng tao. Paano po natin makikilala ang mga taong tunay na dumaan o pumasok sa Kanya? Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko. Ano po ang tiniyak niya? Sa mga taong pumasok sa Kanya na nakarating sa loob ng kawan, ayon sa ating binasa, maliligtas. They will be safe. Hindi ba't ang maliligtas sa kaparusahan ang magtatamo ng buhay? Buhay na walang hanggan? Alin po ang tinutukoy na kawan na kinapalooban ng mga taong pumasok sa ating Panginoon Jesucristo? O Biblia po uli. Alang-alang dun sa mga ngayon lang nakasubaybay, ipakikilala namin sa inyong Bibliang ito, Holy Bible from the Ancient Eastern Text, George M. Lamsa's translation, Acts 20:28, Gawa 20:28, ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock,
ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, over which the Holy Spirit has appointed you overseers. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood, upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng Kanyang dugo. Ayon po sa ating binasa, ang kawan na kinapalooban po ng mga pumasok sa Panginoon Kristo ay ang Iglesia ni Kristo, Church of Christ. Kaya kung nais ng tao ng kaligtasan, dadalangan po namin ang pagsasalita. Kung nais po ng tao ng kaligtasan, kailangan niyang pumasok o umanig sa tunay na iglesia o sa Iglesia ni Kristo na ipinakikilala po ng Biblia. At kapag ka nasa loob na siya, dapat siyang manatili rito. Hindi po kami ang may utos dito. Binabasa lang po namin sa inyo ang mga talata mula sa Biblia. Ito ang ipinagagawa at ipinapipili ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng nagnanais na maligtas. Subalit, eto tanong natin ngayon. Sapat na bang ang tao po ay makapasok lang sa Iglesia ni Kristo upang mapili niya ang buhay? Ano po ang pagpipilian ng mga kaanib na sa tunay na iglesia o nasa loob ng Iglesia ni Kristo? Ang babasahin natin ay pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 10:37 hanggang 39. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Mga kaibigan po namin, ang pagpasok po sa iglesia ay kailangan sa tunay na iglesia, subalit hindi po ito sapat. Ano rin po ang pagpipilian ng mga kaanib na sa tunay na iglesia o kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang pagpipilian nila, ang ikaliligtas o ang ikapapahamak. Huwag po nating piliin ang ikapapahamak, kundi ang ikaliligtas. Pero sino po ang mapapahamak? Batay sa talata ng Biblia, ang tumalikod sa Panginoon Diyos. Sino naman po ang tiyak na maliligtas? Hindi mapapahamak. Ang sabi po ng Panginoon, ang tapat kong lingkod.